Paano ba? Ang topic natin ngayon ay about sa nanay tips. Tips para babae ang magiging anak. Sa ating tip number 1, missionary position. Dito pinag-uusapan natin kung ano ang posisyon na gagawin. Hindi man kakaibang posisyon ito kung may tuturing, ngunit makatutulong ito upang magkaroon ka ng anak na babae. Marami ang naniniwala na nakatutulong ito upang magkaroon ng baby girl. Ginagamit nito ang kaalaman na kahit mas mabagal lumangoy ang female sperm, mas matagal naman itong nabubuhay. Dahil pinaniniwalaan na ang missionary position ay nakakapigil sa penetration, nagiging kalamangan ito ng female sperm. Ibig sabihin, kapag naka-missionary position, lamang na lamang sa percentage na magiging babae ang iyong magiging baby. Dahil nga, mas pinaniniwalaan na ang missionary position ay nakakabigay ng konting pause or napapatagal niya ang penetration ng mga male sperm. Kaya naman, lamang ang female sperm. Tip number 2, spooning. Tulad ng missionary position, makatutulong din ang spooning upang magkaroon ng anak na babae. Kung gusto mong babae ang iyong maging anak, subukan ang paraan na ito. Napipigilan ng spooning ang penetration. Ang mga hita ng babae ang pumipigil sa lubos na pagpasok ng sperm sa ari ng mga babae. Sa makatuwid, hinahayaan nito ang mga mas matibay na female sperm na kayanin at umabot sa egg cells para sa implantation. Sa ating tip number 3, woman on top. Ang posisyon na ito ay inirerekomenda rin sa pagbuo ng baby boy. Ngunit, ang pinagkaiba ay ang pagkontrol sa lalim ng penetration. Kung gustong magkaroon ng anak na babae, huwag hayaan na maging sobrang lalim ng pagtatalik. Ginagamit ng posisyon na ito ang gravity upang tumagal ang implantation, kung saan aabot na lamang ay ang mga female sperm. Isa ring iminumungkahi ang hindi pagkakaroon ng orgasm ng babae. Kapag nagka-orgasm ang babae, mas nagiging alkaline ang ari ng babae na makatutulong sa mga male sperm. Ang mga female sperm ay mas napapabuti kung ang vagina ay acidic. Ibig sabihin, kung hindi mag-orgasm ang iyong partner na babae, mataas ang tsansa na maging babae ang iyong anak. Dahil mas maganda kung acidic ang pH level ng vagina. Dahil kapag mataas ang alkaline ng ari ng babae, mas nakakatulong naman ito sa male sperm. Tip number 4, nakukuha ito sa tiyempo. Sabi nga nila, timing is everything. Hindi lingid sa atin na kapag nakikipagtalik ang babae, nag-ovulate ito sa scientific na paraan para magkaanak. Ipinapaliwanag ng Shettles method na ang sperm cells na nagdudulot ng lalaki or Y chromosome ay mabilis lumangoy, pero mabilis lang rin ang itinatanggal sa loob ng katawan ng babae. Ibig sabihin, habang ang mga sperm na gumagawa ng babae ay mas mahaba ang buhay sa loob, pero hindi ito ganun kabilis lumangoy. Kaya nga kung gusto mong magkaanak ng babae, magtalik ng 2 hanggang 4 na araw bago ang ovulation period, para kung dumating na ang itlog, puro X sperm lang ang naroon para ma-fertilize ito. Kung gusto mo naman ng lalaki, makipagtalik
kapag nalalapit na ang ovulation para mabigyan ng malaking tsansa ang Y chromosomes na ma-fertilize ang itlog. Sa ating tip number 5, bantayan ang iyong kinakain. Yes, ayon sa researcher sa UK, may kinalaman ang energy intake ng isang babae sa kanyang ovulation at ang kanyang diet sa kasarian ng kanyang anak. Sa ginagawang pag-aaral, mahigit na 50% or 50% ng mga kababaihan na kumuha ng mas maraming calories, mas maraming kinain, hindi nagdidieta at hindi nagmimintis ng oras ng kain ay nagsilang ng mga batang lalaki. Habang sabi naman ng isa pang pag-aaral, ang isang ina ay dapat kumain ng mas kulang karne, maalat at pagkaing mayaman sa potassium upang magkaroon ng anak na lalaki. Ang diet na ito ay humahantong sa mas mataas na alkaline o mas magandang kondisyon para sa Y chromosome. Ang labis na acid sa paligid ang mabilis na pumapatay sa mga Y sperm. Para naman makabuo ng batang babae, inirerekomenda na kumain ng maraming itlog, gatas, yogurt at tsokolate. Sa ating tip number 6, may foreplay o walang foreplay. Sinasabi ang pagkakaroon ng maraming foreplay bago ang iyong mismong pagtatalik ay nagreresulta sa pagkakaroon ng batang lalaki, habang ang kaunti o walang foreplay ay nagreresulta sa pagsilang ng anak na babae. May kinalaman ito sa mga nailalabas na hormones habang nangyayari ang foreplay. Kung mas mahaba ang foreplay, naglalabas ng maraming happy hormones na nagreresulta ng mas magandang kondisyon para sa Y sperm chromosomes. Sa ating tip number 7, maging mapagbigay. Iminumungkahi na kung gusto mong magkaroon ng anak na babae, hayaan mo lang na mag-orgasm ang iyong partner at wag na ikaw. Maging mapagbigay. Pero kung lalaki ang gusto mong maging anak, dapat ay sabay kayong mag-orgasm ng iyong partner. Sa umpisa, hindi ka panipaniwala, ngunit iyon sa ilang may karanasan, epektibo at may katotohanan ang payong ito. Ngunit tandaan, mahalaga pa rin na pareho kayong nagdidesisyon mag-asawa na mas importante na pareho kayong mag-enjoy sa pagtatalik. Tip number 8. Tignan ang kinakain ng iyong partner. Kung gusto mong magkaroon ng anak na babae, tignan o i-monitor mo rin ang kinakain ng iyong partner. Pakainin ang iyong asawa ng pagkain na malakas sa protein, tulad ng mga burger at pulang karne. Kung nais namang maglihi ng isang batang lalaki. Kung nais ng isang batang babae, dapat kumain ng mas maraming prutas at gulay. Walang susunding diet ang partner sa umpisa, kaya maaaring magkaroon kayo ng isang anak na lalaki at isang babae. Ang isa pang teorya ay bigyan ang iyong kapareha ng isang tasang kape, 15 hanggang 30 minutes bago mag-sex, para sa mas gising at aktibo ang kanyang Y chromosome sperms habang nakikipagtalik. Once again, maraming salamat po sa panonood ng aming video. Like and comment para mas marami tayong maging interaction. Para naman sa mga may tips at merong request, comment down below. And para sa aming mga iso-shoutout, comment lang po kayo at sa mga susunod na video ay iso-shoutout na po namin kayo. Once again, maraming salamat po sa panonood. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming Facebook page sa www.facebook.com/paanobachannel.